dahil sa heartache, dahil sa pain, dulot ng emotions, end up killed. End his life. Right now, alam niyo ba, napakaraming mga tao ang nagpapakamatay. Nag-inom ng panlinis ng silver, tumalon ng building, nagbaril sa ulo, at kung ano-ano pang ginawa ng mga tao, nagpakamatay dahil sa emotions. Mga tao na nagkahiwalay, sinumpa ang isa't isa, sumama ang ugali, na-offend, nag-backslide, di na bumalik ng church, nag-quit ng trabaho, nagkulong sa isang kwarto, at kung ano-ano pang mga dahilan na kumbaga dahil sa emotions na hindi na control, hindi na take over, and it was the emotion taking him over, na worse yung life kung saan-saan napunta. Maraming taong may sakit ngayon, alam niyo kung bakit? Physically. Ang dahilan ng kanilang pagkakasakit bago naging physical, emotions muna. Kaya marami po ang mangangailangan talaga ngayon ng healing in your emotion first before gets healed physically. Na may mga tao na mangangailangan ng inner healing. Kailangan maggumaling muna kayo in your emotions bago talaga totally gumaling kayo sa inyong mga physical body. Kahit kasi, alam nyo, meron kaming kinaunsilan. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, pero isa itong gym instructor. Ang laki-laki ng katawan talaga naman. Pero alam nyo, nung kinakounsel ko siya, para siyang batang umiiyak kasi gusto niya na magpakamatay. So you can be physically strong, pero dying emotionally. Marami po sa inyo, sa oras na ito, hindi lang sa mga nanonood sa nasa church na ito, maging outside, all around the world. Kasamahan nyo sa trabaho, sa kapitbahay, na akala nyo okay lang kayo, akala nyo asiwa lang kayo, akala nyo mainit lang ulo nyo, akala nyo wala lang kayong kagana-gana, yung pala, victim ka na ng depressions. Akala mo, ayaw mo lang kumain. Akala mo, pagod ka lang. Akala mo, yung pala, meron ka ng anxiety. Stress ka na pala. Pero hindi mo alam yun, hindi mo na figure out. Kaya alam nyo, ngayong umagang ito, why I'm very excited? Because the goal every day, araw-araw, ang goal natin is to understand ourselves by knowing our emotions. Pag hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo, wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sa isang taong palaging nasasaktan, mananakit din. Sa isang taong masaya, nagpapasaya rin. Pansinin niyo, pag masaya ka, gusto mo masaya yung mga nasa paligid mo. Pero pag nasasaktan ka, ayaw. Gusto mo nasasaktan din sila. Kadalasan sa mga nasasaktan, nananakit. That is why, ang goal natin is to understand ourselves by knowing our emotions. Alam mo sabi ni Aristotle, yung sinabi niya na ito, the greatest achievement in life is actually self-actualization. Know thyself. Ang pinakamatinding achievement mo daw na pwede maabot, hindi nagkaroon ka ng degree, naging ganito ka, ang pinaka-achievement ng isang tao, no, si Aristotle to, and this is not what the Bible said, or the Word of God said. Si Aristotle, sabi niya, pag naintindihan mo yung sarili mo, after you realize, nagkaroon ka ng actualization, ng realization, kung sino ka sa sarili mo, ano yung nararamdaman mo, ano yung dahilan ba't ka nagagalit, ano yung dahilan ba't ka natutuwa, ano yung dahilan bakit ka ganyan, ba't ka ganid, anong dahilan bakit ang mainit ang ulo mo ngayon, pag na-recognize mo, ba't ka ba nahihiya, bakit ka ba ayaw mong tumayo, ayaw magsalita, ayaw magtaas ng kamay, pag karoon ka ng self-actualization, then that is one of the best achievement. Alam nyo, minsan makikita nyo yung mga tao, magtuturo, talaga naman, grabe. Dati ang hilig-hilig kong manood ng mga kahalo-halong mga debates. Iba-ibang mga debate ng mga topic ng debates. Pero na-realize ko, kahit pa ipagtanggol mo yung doktrina, kahit pa makipagdebate ka kahit kanino, manalo ka man sa argumento, our doctrines and beliefs will be nonsense kapag masama ang ugali mo. Di ba kahit gaano ka katama, pag masama ang ugali mo, hindi ka naman pakikinggan ng tama mo eh. Ang tingin na sa'yo, tama ka talaga. May tama ka talaga. Ang laki ng tama mo. Pag di maganda yung ugali mo, mas priority yung, alam mo yung altitude, yung taas yung altitude. Your altitude comes from your attitude. Kung ano yung attitude mo, yun ang dadalhin kanya kung gaano kataas niyang dadalhin.
Yung iba, ang bilis pumanig sa taas, ang bilis ding lumagapak kasi sa kanilang attitude. Ang bilis mong nakamit, ang bilis mong nakuha, o maaaring nakapunta ka na sa gusto mong itaas, saan ka lugar na dapat nandun, pero ang bilis mo rin lumagapak, bumagsak, natanggal, nawala. Kasi nga, attitude. At yung attitude, may kinalaman in not knowing yourself. Hindi natin nalaman yung sarili natin. Meron ako nakita na verse, na-memorize ko ito noon pa sa New King James Version, pero nung makita ko yung The Passion Translations, ang ganda. Na kailangan talagang maintindihan niyo yung mga sarili ninyo. Maintindihan ninyo yung nararamdaman ng isip ninyo, ng utak ninyo. Maintindihan ninyo, bakit ba ganito ikaw? Bakit ba ganito ako? Bakit ba ganito siyang matulog, magsalita? Bakit ganon? Paano siya mag-react, mag-response? Saan nang gagaling? Alam niyo kung ano pinaka-importante ngayon? Talagang dapat yung unang-unang binabantayan. Huwag lang yung pera, huwag lang yung cellphone ng asawa niyo, huwag lang yung ang dapat unang binabantayan natin, puso. Sabihin niyo nga po, puso. Kasi if not, your emotion will take you over. Basahin natin ang ganda nito. Proverbs chapter 4, verse 20 to 23. Listen carefully, my dear child. Sa lahat ng ituturo ko daw, sabi niya. Hindi lang yung listen, pay attention. Iba yung, tingnan nyo ngayon, iba sa inyo, naririnig ako pero hindi naman nakikinig. Naririnig yung mic, hello, hello, hello. Naririnig nyo ako, di ba? Pero hindi naman nakikinig. Yung iba hindi na nakikinig, log to pa. Hindi na nakikinig, tulog pa. Pero okay lang yun. Alam niyo bang kahit tulog kayo, kaya kayong kausapin ng Panginoon? Sa panaginip nga lang. Ngayon, pag nagkapera ka, sa panaginip lang din. Pag na-bless ka, sa panaginip lang din. Sabi mo sa katabi mo, in your dream. Kasi tulog ka Na-bless ako, oo, sa dream. Anyway, look at next verse. Balikan mo muna yan. Teka lang, ayan. To everything I teach you, pay attention to all that I have to say. Ayan na. So, nandito ho ba yung mga inyong atensyon? Ito ngayon, the next verse. Fill your thoughts with my words until it penetrates deep into your spirit. Punuin yung mabuti na isip natin ngayon, hanggang sa manuot, pumasok sa kaibuturan ng ating mga spirito. Next. Then, as you unwrap my words, they will impart true life and radiant health into the very core of your being. Last verse. Above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your soul, of your innermost being. From there flows the wellspring of life. Alam nyo, pagdating sa heart, puso, ang nandiyan, flows of life. Sabihin nyo nga po, flow. Lagyan natin ng action, flow. Ganun kayo. Flow. Dapat yan, may flow. Huwag nyo nga yung ulitin. Flow, may flow. Alam nyo kung bakit? Sabi ng nature, everything that flows has life in it. Pag walang flow, walang life. Halimbawa, yung tubig na wala ng flow, ano mangyayari? May stuck, dudumi, magkakiti-kiti, magkakadengge. Pag pala may mga clogging, sa ugat nyo, walang nagpo-flow, naglalak, nawawala yung buhay. Pag mayroong pamamaga, mayroong clogging. Pag walang flow, namamatay. Pati finances, pag yung pera mo laging ganun lang, walang flow, namamatay din. Pag walang flow, kailangan talaga may flow. Pag nag-I love you ka, may nag-I love you to sa'yo. Pag nag-give ka, nagte-take ka, nag-give ka, palaging may flow. Kasi pag wala yung flow, then there's no life. Kaya lang, we need to watch what flows out in our hearts. Sa ating kaibutura ng pagkatao natin, mamaya pupunta tayo sa science, ano yung lumalabas dyan? Ano yung mga nagpo-flow sa body natin, sa soul natin, sa mind natin, na nilalabas natin, pinapasok natin, nilalabas natin. What are those flows? Bakit ako naging interesting dito right now? Kasi alam nyo, ang World Health Organization, may tinatawag na MDD, Major Depressive Disorder, has been marked as the third cause of every burden of disease worldwide. Noong 2008 daw. 2008 yun. Ano na ba ngayon? 2024 na. So, ibig sabihin, na-predict ng World Health Organization na itong sakit na ito sa isip, pagdating daw ng 2028 hanggang 2030,
magiging number 1 na. Dati, diabetes, ang dahilan ba't maraming namamatay. Ngayon ho, 4 years mula ngayon, 2024 na ngayon, pagdating po ng 2028, ang number 1 major leading cause ng death, mental illness. Yung may kinalaman sa depressions, may kinalaman sa anxiety, may kinalaman sa, madami ng lalabas na dati, hindi napapangalanan yung ADHD, hindi napapangalanan yung schizophrenia, hindi napapangalanan yung mga sakit-sakit. Pero ngayon, ayan na, lumalabas na sa mga statistic, nagkakaroon na ng mga termino yung mga doktor. Doon sa mga lumalabas sa utak natin. Lahat tayo may emotion. Sabi mo nga sa katabi mo, may emotions ka. Mukha lang wala. May emosyon tayo. Lahat tayo meron. Alam niyo ba, pati hayop? Sino sa inyo may alagang aso? Minsan yung mga aso nyo, di ba, parang talagang may emotions eh. Si Juday, aso ko, minsan tititigan ako parang nanghihingi ng iPad eh. Tititig siya, minsan na parang nagmamakaawa. Tititig siya, minsan lalo yung mga pusa, emotera yan. Pag kayo matagal dumating, tapos may alaga kayong pusa, mga ganun yung pusa, oh. Nang iisnab yung pusa, may emotion sila. Nagagalit sila. Kita mo nga pag may sakit, pag nag-aaway kayo, alam ng mga aso. Yung asawa mo, di pa alam na inaaway mo na siya. Pero yung aso, alam nila na nag-aaway kayo. Alam nila pag may pressure, alam nila napifeel ng mga hayop. Why? May emotions din sila. Ito matindi. Ang amazing sa human brain, ang maganda sa utak natin, sa human brain, it comes from the mind of God. So, si Lord talaga nag-design ng utak mo. Si Lord. Hindi ko na lang babasahin, pero pag binasa niyo yung Psalms 139, no, sabi doon, lahat, dinetail doon, yung buto, ligaments, dugo, laman, utak, balat. Sinabi doon. Tapos, ang conclusion sa verse 14, you are fearfully and wonderfully made. Sabi ni Lord, you are fearfully and wonderfully made. Pangit ang pag tinagalog, ikaw ay katakot-takot, kahindik-hindik na ginawa ng Diyos. Fearfully, wonderfully. Sobra kagila-gilalas yung human brain kung paano ito ginawa ng Panginoon na mag-design sa utak natin. Number 1, emotions are designed for us to express life and experience the beauty of it. Hindi masama yung nararamdaman nyo. Nasasaktan ba kayo minsan? Nagseselos? Nagagalit? Lahat yan hindi masama. Hindi masama. Ano yung nagpapasama? Yun bang nararamdaman? Natural, hindi. Ang nagpapasama, pag-aralan natin yung difference ng emotions at saka feelings. So yung emotions that we feel, that we have, hindi masama. Kasi talagang create yan ni Lord. Parang dila nyo. Yung dila, di ba, iba yung asim ng kamyas sa asim ng mangga? Iba yung asim ng kamyas sa asim ng santol. Iba rin yung asim ng kilikili pag tinikman mo. Iba-ibang asim, pero kasi nasa taste bud yan, iba-iba. Iba yung pait, iba yung tamis, iba yung anghang. Pero yung anghang, by the way, hindi kasama sa taste yun. Ha? Hapdi daw yung sour. Pero yung sour, bitter, sweet, salty, pero mo lahat, no? Nasa taste bud mo. Kaya pagkakain, huwag naman lunok kagad. Patagalin naman sa dila. Para ma-enjoy ng dila mo muna bago natin lunukin. Even that nilagyan ni Lord. Yung bawat bahagi ng katawan natin, pag tinignan nyo, sa bawat portion, ang daming parts. Ang dami. So yung utak natin, nilagyan din ni Lord ng kakayanan para malaman natin, this is where you are coming from sa mga ganitong klaseng emotions. Have you imagine, kung wala tayong emosyon, na-imagine nyo na ba yun? Namatay ang tatay mo. Dadating yung kapitbahay nyo, wala ka emosyon. Ay, pasok kayo, namatay ang tatay. Isipin nyo, subukan nyo kantahin nyo yung happy birthday nang walang saya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Para tayo mga praning, di ba? Kinakantay ng happy, pero hindi ka happy. Pag walang say, happy birthday. Oh, hala. Yung ano na lang, yung breakup, tapos walang sakit. Paano ka mag-i-emote? Nag-break kayo, walang kasakit-sakit, di ba?
Ano kanta yun? May isang kantang ayaw na ayoko. Hindi ganyan na. Ano kanta yun? Kasi parang, basta anyway. O ganito na lang. Imagine if there are no songs. Why? Songs are coming from emotions. Alam niyo bakit may kanta? Galing yun sa naramdaman ng mga tao. Kaya may songs because of emotions. Kaya nakapag-create sila. Pag may namamatay, may kanta. May pinapanganak, may kanta. May nag-aaway nga, may kanta. Sa sports, may kanta. Lahat yata may songs. So kung walang songs, walang life. At kung walang life, walang emotions. So pag hindi mo na-identify yung emotions mo, wala kang kabuhay-buhay. Kaya kailangan natin malaman. And by the way, iba yung physical pain sa emotional pain. Subukan natin. Kurutin mo sa pisngi yung katabi mo. Physical pain. Iba yan. Pain are different. Alam nyo, yung iba, kayang-kaya yung physical pain. Yung mga sumasali sa fraternity, kaya nila yung pinapaddle sila, oh. Pinapaddle, natitiis nila. Pero hindi nila kaya yung salita ng nanay niya, nilalayasan niya. Hindi niya kaya emotional pain pero kaya yung gulpihan. May ganun talaga, antibay. Pag sinapak mo, walang problema. Pero pag sinabi mo ng masakit, ngal-ngal. Emotional pain kasi yon. Yung physical pain, may tinatawag na tatlo throbbing, aching, burning. Di ba, pansinin nyo, may sakit na pumipintig. May pintig-pintig yung muscle, nagko-contract, pain yun. Pero may pain naman na kumikirot. Iba din yung pain ng hapdi. Yung burning. Subukan nyo, pag nasunog yung kamay nyo sa kandila, okay, nabuhusa kayo ng kumukulong mantika, iba yon, burning. Pero iba yung nahiwa ka ng blade, aching. Pero iba yung binugbog ka sakit na may mga muscle pain, throbbing. So pati pain, iba-iba. Di lalo na sa emotional. Lalo na sa emotional, iba-iba din ang dating ng pain. Alam nyo, merong magmamaru-maru lang ako ng konti, Marunong, kunyari. Marunong. Ito yung 4 major types of pain. May 4 na klase daw ang pain. Acute pain. Acute pain. Iba sa inyo, hindi lang cute, acute din. Acute pain. Naku-cure yung mga acute, minutes or months. Minuto lang nawawala na yung mga matitinding acute pain. Pero iba yung chronic pain. Sabi nyo nga, chronic. Pag tumagal ng 6 months, pataas, chronic na. Ay, kaya pala may chronic disease. Pag ang painful chronic, 6 months, pataas na. Meron din tinatawag na neuropathic pain. Na ang masahapdi sa'yo, alam nyo kayong mga nerve mo na damage. Yung mga nerve. May isa pa, nociceptive pain. Ang na-damage sa'yo, tissue. Tissue. Iba yung nabalian ka ng buto, iba yung nahiwaan ka ng balat. Masasakit lahat yon. Pero lahat yan, mga pain sa physical. Yung doktor, yung gagamitin niya sa'yo, na gamot, pansinin nyo, sa muscle pain, hindi ointment ang pinainom sa'yo. You know? Na-imagine nyo ba laklakin po yung ointment? Hindi pwede, di ba? Pinapahid kasi yon. Pinapahid yun, pero iba yung mga mepinamic. Iba yung mga pain sa ganito. Dati tataka ko dun, Pag masakit ang ulo mo, paano nalalaman ng gamot na yung ulo mo sumasakit pag iniinom mo? Paano kaya niya pinupuntahan yung sakit ng ulo? Tiyan mo masakit, iinom ka, paano niya pupunta doon? Paano yung Inaral kasi nila na yung pain physically may pinanggagalingan. Yung emotional pain, may pinanggagalingan din. Pero ito matindi na ginawa, bago ko makalimutan lahat, si Jesus, yung Panginoon natin, na-experience yung lahat ng pain na yan. Physical pain, emotional pain, at spiritual pain. Lahat yan, kinuha lahat ni Lord yan. Para ano? Para malaman niyo na kahit anong klaseng pain meron kayo, Jesus took all the pain. Kinuwang lahat siya ng Panginoon para gumaling tayo. After this message, whatever emotional pain we are in, kinuha rin lahat yan ni Lord. Whatever physical pain na we have, kinuha yan ni Lord.
At lalo kung may mga spiritual pain tayo. Sabi ng neuroscience, pag sabi neuroscience, mga nag-aral yan saan? Utak. Na yung neo o utak, neuro, mga bahagi ng maraming utak. Pag-aaral yun, yung sa mga utak, yung neuroscience. Sabi nila, yun daw utak natin, nagre-release ng chemical on different situations. Parang as our need arise, susulpot yung chemical. Hindi mo o-orderin yung chemical para may maramdaman ka. Nandun na yan sa'yo. Ipuproduce na lang. Halimbawa ho ngayon, habang nagpipreach ako, biglang maghagis ako sa inyo ng cobra. Pag naghagis ako sa inyo ng cobra, anong gagawin nyo? Iinumin, energy drink. Tatakbo agad. Di ba pwedeng anong cobra, pastor? Anong cobra? Ibig sabihin, di kayo nag-iisip. Reaction kagad. O, cobrang ahas. Yan. Hinagis na kayo ng, may naghagis. Halimbawa, uy, naku, hinagis ko sa inyong ganyan. Alam mo yung gagawin ng brain mo? Magpuproduce siya ng chemical para sabihin sa'yo na mag-react. Hindi pag nakita mo yung ahas, wala, yung brain mo, may ilalabas siyang na chemical para ma-feel mo. Meron daw 6. Marami, pero sobrang dami kung pag-aaralan natin lahat. At least 6 important brain chemical. Meron yung isip natin. Una daw, yung serotonin. Serotonin. Sino sa inyo yung masaya ngayon? Kanina pa. Ayun, may serotonin na nilalabas yung chemical ng brain nyo ngayon. Pag maganda, may good feelings ka, yan. Halimbawa, nagsesex yung mag-asawa. Gumagawa kayo ng bata kahit 13 na yung anak nyo. Gumagawa kayo. Meron din chemical yan, dopamine. Dopamine yung nilalabas niya. Nilalabas niya yung mga pleasure, satisfaction, na mamotivate ka. Naglalabas kasi utak mo ng dopamine. Pero halimbawa, gusto mo yung, sabihin nyo nga, baby, kalma. Ang magpapalabas doon ng kalma, yung GABA, gamma-aminobutyric acid. Maglalabas doon yung GABA ng para pakalmahin ka. Yan. Halimbawa, yung kinakabahan ka, yung heart rate mo bumibilis, yung blood pressure mo tumataas, yung mga muscle mo kung nagkukontra unti-unti, alam niyo kung bakit? Kasi yung acetylcholine, lumalabas yung chemical. Alam niyo ba, para may maramdaman kang pain? May tao nagkasakit, nawalan siya ng glutamate. Minsan nahiwa na siya, hindi niya alam. Nabangga na siya, nagasgas na siya, hindi niya alam. Nabagsakan na siya, nawalan siya ng pain. Hindi niya nararamdaman, kaya sugat-sugat yung katawan niya, napakadelikado nun. Kasi yung pain na yun, ang nagsasabi sa yung wag mong hawakan mo yung apoy, wala kang mararamdamang Why? Wala siyang glutamate. Yung kasi yung chemical na nagsasabi kung may pain. Tapos merong norepinephrine. Yung arousal. Ngayon, yung mga chemical na yan, pag nag-transmit na, yung chemical, ang tawag na doon, hormones. Sabi nyo nga po, hormones. Nasubukan nyo na ho ba? May sunog sa bahay nyo, wala kayong kasama, nabuhat mo yung ref. Kasi may sunog eh. Nakita nyo yung taong pagka nagwawala, ang hirap pigilan, dalawa-dalawa na kayong kasi yung brain niya naglabas ng hormones, ang tawag adrenaline. Sabi nyo po, adrenaline. Yan daw yung in times of stress, siya yung mag-i-increase yung blood circulation mo, yung breathing mo, carbohydrate metabolism mo, bibilis ng sobra dahil sa adrenaline na pinuproduce ng brain. Meron naman isa ito, pagka na-stress ka. Hindi natataranta kayo, na-stress ka. Kailangan mo to, cortisol. Cortisol. Pag naman daw yung, halimbawa yung madilim, alam niyo ba yung katawan nyo nagsasabi na kailangan nyo ng matulog? Lalo't pag madilim na, kasi may chemical na inilalabas yung melatonin. Yung melatonin, parang tawag yan, Dracula hormones. Lumalabas siyang paggabi. Pag madilim na, maglalabas yung utak mo ng ganyang klaseng hormones para sabihin sa'yo, tulog na, gabi na. Sinasabihan ka niyan. O, ito ngayon. Pag-usapan na natin ito. Utak. Sabi mo sa katabi mo, tingnan natin yung utak mo. Ayan. Kung may laman, tingnan natin. Pag-usapan na ngayon natin yung utak. Let's talk about, show the picture, limbic system. Ayan.
Sana pala ako na nag-forward ng mga picture. Meron akong picture sa ano kung di ko na na-forward, di ba, sa third service. Para separate, hindi isang buo. Yung limbic system, yung isang buong utak mo, isang buong utak mo. 1/4 of your brain, kinokontrol niya yung buong araw mo. 1/4 of your brain, kinokontrol niya yung buong araw mo. Tapos, doon sa limbic system, sabi nyo nga limbic. Sa utak nyo, may part dyan na limbic. May mga nakapalibot doon sa loob ng limbic. Ano yung mga nakapalibot? Ayan, sige, lagay na natin. Yung hypothalamus. Yun, yung hypothalamus. Tapos yung thalamus. Huwag nyo papangalan sa anak nyo yan, mahirap banggitin. Amygdala. Ayan, si amygdala. Tsaka hippocampus. Alam niyo yung hypothalamus? Kapag ka nagugutom ho kayo, nauuhaw ka, pag medyo inaantok ka, o yung mood mo, yung blood pressure mo, ito na lang, ganito na lang, para mas madali yung maintindihan. Tingin kayo kay pastor, pag kinikilig ka, ba may nagsabi sa'yo, ang ganda-ganda mo ngayon, kinikilig ka ngayon. You know? Yung pala, may hihingin pa yung pera. Yung pag nai-in love kayo, nakakaramdaman kayo ng kilig, galing yun saan? Sa hypothalamus. Okay, sa hypothalamus. Kaya mas magandang sabi, pag napifeel mo in love, coming from the bottom, wag from the bottom of my heart. Magandang sabihin, from the bottom of my hypothalamus. Kasi dyan galing yung kilig. Dyan sa part ng brain na yan, dyan ang gagaling yung kilig. Pero alam nyo paano kayo nakakapakinig? Paano nyo nakikita ako ngayon? Paano nyo aamoy yung katabi mo? Paano nyo nalalasahan yung pagkain? Doon galing yan sa thalamus. Pansinin nyo parang si Nanay Beth nagluluto yan ng minudo. Si Kuya Itong nagluluto din ng minudo. Si Lola Loleng nagluluto din siya ng minudo. Yung minudo nilang tatlo, pag kinain mo, minudo ni Loleng to. Pero pag kumain ka sa ibang minudo, parehas na minudo yun, pero iba yung lasa. Paano mo na, sa taste bud ba? Hindi. Kaya minsan, alam nyo, may tinatawag kayong comfort food. Minsan, di ba, yung masama pa ka rin daw, pero pagka nakakain ka ng ganung klaseng pagkain, biglang nako-comfort ka. Kasi yun yung pagkain hinain sa'yo ng nanay mo nung bata ka pa, nung may sakit ka. Naka-store doon sa thalamus mo. Kaya kumbaga parang, ay, ang sarap. Hindi mo alam, may nakatago na doon sa thalamus mo na yun. Kaya yung nalasahan mo, nai-store doon sa part ng brain na yan. Pastor, paano pag nagagalit ako? Nabubwisit talaga ako? Nandidiri ako? No, Pastor, tuwan-tuwa ako ngayon. Gusto ko mamigay ng pera. Pag lahat ng mga yan, nararamdaman mo, tapos napapahiya ka, lahat naman yan galing sa amygdala. Ngayon, yung mga natututunan ninyo ngayon, may natutunan ba kayo nung last Sunday? Ano? Wala, di ba? So, galing yan, yung mga natutunan natin, tanungin ko kayo, 3 plus 3. 3 plus 3. Kaya nyo alam, may part ng brain kayo tawag hippocampus. Lahat ng mga memory, learning, dun galing sa hippocampus. Kaya pala yung campus, campus, galing sa hippocampus, yun yung place of learning. So yung hippocampus na yun, dun ka natututo. Pag may babalikan ka, babalikan mo yung hippocampus mo. Pagka yun, medyo nasobrahan, kaya nagkakaroon ng Alzheimer, medyo, dinidil nila yung mga learning mo doon sa hippocampus. Pagpo-focusan ngayon natin, yung isa lang muna, si amygdala. Sabi nyo nga, amygdala. Ayan. Yung emotions, by the way, guide yan from what is happening. O, pansinin nyo ito. Yung emotions mo, apektado ka sa kung ano yung mahalaga sa'yo. Gagets nyo? Pansin nyo, pag hindi mahalaga sa isang bagay, wala kang attachment ng emotions. Pero pag yung taong yon, yung bagay na yon, mahalaga sa'yo, may value sa'yo, may effect sa emotions mo. Bakit? Bakit ganun? Ba't parang may effect siya sa emotions ko? Halimbawa, yung katabi mo, natanggal sa trabaho, dahil hindi mo naman anak, yung kapatid, wala lang, churchmate mo lang, di ka affected. Pero yung nanay niya, o asawa niya, o connected sa kanya, affected sa nangyari. Pero ikaw, hindi. Alam ba, ito, to new life lang, to new life.
Halimbawa, after ng ilang taon, wala nang umaattend. Matitira dito siguro mga 10 na lang. Pag nalaman ng iba na 10 na lang, wala lang, sa iba wala lang. Diba, yung mga hindi naman taga dito, hindi naman taga New Life, taga ibang simbahan sila. Pag nalaman nila 10 lang, okay. Dati madami yan, di ba? Narinig ko, madami yan 10 na lang, hindi sila affected. Pero kung taga New Life ka, malulungkot ka. Masasaktan ka. May part sa emotions mo na naaapektuhan ka. Bakit? Bakit? Yung emotions daw, guidepost of what is happening sa mga value natin, sa mga mahalagang bagay sa buhay natin. So, yung mga mangyayari sa atin, may mapifeel ka talaga. Pero yung mapifeel mo, kung mapapansin nyo, galing yun sa kung anong pinapahalagahan mo. Hindi ka magiging emotional pag hindi mahalaga sa'yo isang bagay. Tama? So, ibig sabihin, you need to be mindful of your values. Ano yung mga bagay bang mahalaga sa inyo? Ba't ganun ka mag-react? Ba't nagiging emotional tayo sa isang sitwasyon, pangyayari, tao, bagay na ginawa sa'yo? Because that's your value. Baka minsan, grabe yung emotions mo, nagbaburst, nagwawala ka, kasi nabasag yung pinggan. So baka ano bang value mo? Yung pinggan o yung anak mo na nakabasag? Kasi nabasag mo na yung mukha ng anak mo eh. Sobrang galit mo. Nakurot mo, nahampas mo, kung ano nagawa mo kasi nga nakabasag siya ng pinggan, nakatapon siya ng tubig. Or kaya may ginawa sa isang bagay na connection sa cellphone mo, pero grabe yung galit mo. Bakit? You need to be mindful, ba't ganun yung emotions mo na sumasabog dahil lang doon sa isang bagay, baka mamaya sobrang halaga sa'yo nun. Tama ba yung binavalue mo? Bakit yung iba, grabe, pagka niloko sa pera, nakaka-move on. Pero yung iba, yung utang mong 30 pesos, ipopost ka pa sa Facebook. Hindi maka-move on talaga. Why? Baka sa kanya, ang value niya talaga, pera. Sobra siyang sa pera. Pero iba naman, okay lang yan. Hindi sa kanya value yung pera na ganun. So, eto ngayon. Yung emotions pala natin, ng mga ipuproduce mamaya, pag-uusapan pa natin ito, yung mga ipuproduce pala ng mga utak natin, coming from our emotions, in connections with the things we value. O, ito yung tanong. Dapat alamin niyo po ito. What are those valuable to you? Tanongin mo yung katabi mo, sino ba ang mahalaga sa iyo? Dapat ganito. Tingin kayo kay PH. Dapat kaya nyo sabihin, pera lang yan. Sabay-sabay tayo, go! Sabihin nyo nga, sasakyan lang yan. Sabihin nyo nga, bahay lang yan. Ito sabihin nyo, babae lang yan. Lalaki lang yan. Alam nyo, pag kaya mong isang tabi, ibig sabihin, merong mas valuable dun sa'yo. May mas valuable dun sa'yo. Kung ano man yun, na nagpapa-affect sobrang ng emotions mo, merong mas valuable pa doon. Sa part na yon. So, nagiging emotional ang tao sa mga bagay na mas mahalaga sa kanya. Ito yung tanong, what trigger your emotions? Para naiintindihan natin. Ano yung pag nakalabit, puputok? Yung iba sa inyo, pag pinag-usapan yung anak, magagalit. Pag nag-suggest ka sa damit niya, magagalit. Tanong ka lang sa pera, may natira pa, hindi ikaw mag-budget. No? Tinanong mo lang ng konti, nagagalit. Kasi parang trigger niya yun eh. May mga tao, alam nyo kano, ang tanda-tanda na, tampuhin pa. Konting kibot, tampo. Kaya nga kailangan matured. Sabi nyo nga matured. So look at your life right now. Tingnan natin yung buhay natin ngayon. Hihingi tayong tulong kay Lord. Tingnan natin yung buhay natin ngayon. What makes you happy, angry, sad? Ano yung nagpapasaya sa inyo? Ano yung nagpapagalit sa inyo? May picture ba tayo ng amygdala? Tingnan nyo yung size ng amygdala sa utak nyo. Alam nyo kung ano? Kasi laki lang ng mani. Na kulay pula. Yun yung picture sa utak natin, may maliit na parang mani. Ngayon ko nalaman, pag ang tao nagwala, doon pala galing yung terminong basag ang pula. Mas proper termino pala, hindi pala yagbols yun. Nabasag ang pula. Tawa rin
Yung palang basag ang pula, sa amygdala pala yun. Na kapag yun, alam nyo, pag sinubukan nila, nagkaroon ng experiment na mga 40 sa felony, yung mga nakagawa ng matitinding krimen, nung tignan yung kanilang mga amygdala, nung makagawa ng mga krimen, namamaga. Ang lalaki. Sinubukan ito sa mga chimpanzee, gumawa sila ng experiment, tinanggalan ng amygdala, after 48 hours, namatay lahat. So hindi ka talaga pwedeng mabuhay ng walang emotions. Mamamatay ang tao pag walang pakiramdam. Pag walang emosyon. Sabi mo sa katayo, huwag kang manhid. Sabi mo, namamatay ang manhid. Kailangan may emotions tayo. Nakakaramdam tayo. Pag galit na galit ka pala, kaya ka pala namumula. Kaya pala pumaparik lahat yung alam niyo kung bakit yung amygdala mo namamaga. Ano ba ginagawa ng amygdala? Ito yung matindi dyan. Yung amygdala, ayan, kulay asul nga lang dyan eh. Yung amygdala, alam niyo ba, tingin kayo kay pastor, your amygdala works illogical without good reason. Alam niyo ba yung amygdala, hindi niya papakialaman kung ano yung nararamdaman niya. Basta siya, ang trabaho niya, makadama. Ano trabaho ng amygdala? Damahin niya lang. Halimbawa, tingnan niyo nanonood ka ng horror film sa sinihan. Nakakatakot, exorcist, yung umiikot yung ulo, yung pumapanik yung babae sa pader. Pinapanood mong ganyan. Yung mga tao sa sinihan, tilian ang tilian. Ay! Ay! Lalo pag nakakagulat, di ba? Yung amygdala mo kasi nilalagyan ka ng fear. Nasubukan nyo na ho ba? Yung naglalakad kayo ng gabi, tapos parang may sumusunod sa'yo. Tapos mama, binibilisan mo na yung lakad mo. Yung pala anino mo. Yung sumusunod sa'yo. Tanda-tanda ako nun eh. No? Yung ba may isang lalaki, may katabi, nakita ko may katabi. Pero hindi niya asawa yung katabi. Dati G na G ako sa mga ganun eh. Nakita ko yung lalaki. May katabi, hindi niya asawa, ang haba ng buhok. Lapitan ko nga. Pagharap si Robert, si Robert yung katabi, ang haba ng buhok ni Robert dati. Ang ganda pa ng buhok, si Robert pala nung humarap. Yung amygdala ko, yung nawala. Kasi amygdala nyo, alam nyo ano? Yung reason nyo, wala, illogical yan. Illogical. Magagalit siya kung gusto niyang magalit. Matatakot siya kung gusto niyang matakot. Anong gagawin nyo? Paano? Halimbawa, nakakaramdam ako ng libog, mangre-rape ako. Nakakaramdam ako ng galit, mananapak ako. Kasi amygdala, illogical nga, no reason eh. Basta kung ano yung nararamdaman, kaya huwag kayong susunod kay amygdala. Hindi dahil naramdaman mo, gagawin mo. Pastor, masaya ako eh. Magsasaya kami habang buhay. Hindi pwedeng gawin kasi nararamdaman mo. Anong gagawin doon? Buti na lang may mas malaki kay amygdala. Sino? Si frontal lobe. O, ganito kayo, ganyan. Ganyan kayo. Patong sa ulo nyo. Yan ang mga frontal lobe nyo. Iba sa inyo, ganun ang frontal lobe yata eh. Hindi kailangan malaki. Pinakamalaki ang frontal lobe na yan. Nadidevelop yan pagka nagsimula ka ng maging 25 anyos, buong-buo na yung frontal lobe mo. Ano ba yung frontal lobe? Ano ginagawa ng frontal lobe? Ang good news, mas malaki siya kay amygdala. Ano ginagawa ni frontal lobe sa utak natin? Siya yung responsible for higher cognitive function. Ayan, laki ng frontal lobe, no? Halos kalahati ng utak nyo, oh. Hawakan nyo yung bumbunan nyo, pagka malambot, gutom kayo, gutom. Hindi. Yung mga frontal lobe na yan, mas malaki yan kay amygdala. Mas malaki. Alam nyo ginagawa ng frontal lobe ninyo? Ang ginagawa ng frontal lobe, siya yung magpa-problem solving, mag-o-organize, mag-i-initiate, magpa-planning, to make it siya yung magko-control. Halimbawa, si amygdala nyo, nakakaramdam ng takot, sasabihin ni frontal lobe, huwag kang matakot, palabas lang yan. Sasabihin ni frontal lobe, huwag kang matakot, palabas lang yan. Selos na selos ka, huwag kang matakot, pinsan niya yan. Galit na galit ka, di ba? Ginagawa ni frontal lobe, alam nyo kung ano? Sinasabi sa'yo. Kinukontrol ni amygdala mo na huwag kang sumabog. Ano ba, ganito? Meron, di ba, sa worship team,
Halimbawa, ako yung worship pastor, kunwari. May dumating, eto, laging late na lang to eh. Nananadya na to eh. Di amigdala ko, gusto ko ng nakakabastos na to eh. Gagalit ka na ganyan. Bigla sabihin ni frontal lobe mo, teka nga, baka mamaya malaman ko muna ano dahilan. Ba't siya nalilate? Yung frontal lobe, alam nyo kung nilalagay niya ng reason. Nilalagay niya ng dahilan para wag kang sumabay. Yung nararamdaman mo, sobrang galit ka, matiis mo, kasi yung frontal lobe mo, control. Kaya para pag magtatangs ka, Rafi, maganda frontal lobe, frontal lobe, frontal lobe, frontal lobe. Para mapigyan yung frontal lobe mo, ayusin mo. Para hindi mo maano kagad yung yung amigdala mo. Alam niyo ba si Lord? Minsan may nagtanong, Pastor, bakit nga ba why God never stop bad things? Ba't nga ba hindi na lang pigilin ni Lord lahat ng masamang bagay? Tanungin mo rin, bakit nga ba hindi na lang puro mabubuting bagay ang ginawa niya sa atin? Na hindi ka na rin niya control, puro mabubuting bagay rin ang gagawa niya. Alam niyo kung ano binigay sa atin ni Lord? Sabay-sabay tayo. Sabihin niyo nga, utak. Ang binigay sa inyo ni Lord, brain. Brain para mag-isip. Brain para kumalma. Brain lahat yan, puro para kahit mag-isa ka, hindi mo isiping mahina ako. Merong kakayanan yung frontal lobe mo na pigilin yung nararamdaman mo. Kaya. Alam niyo ibig sabihin ng emotions tsaka feelings? Emotions, sensations. Ibig sabihin, sandali lang. Pero feelings, yun ang mahaba. Halimbawa, nakaramdam ka ng galit. Emotions yun eh. Nainis ka, nagalit ka nung time na yun, di ba? Pero pagka 1 year na yung galit mo, feelings na yun. Feelings, yun ang masama. Yung emotion na nararamdaman mo, okay lang yung sensations. Pero yung feelings na nararamdaman mo kahit ilang taon nang lumipas, hindi mo magawa-gawa, yun ang masama. Halimbawa sobrang saya nyo, dahil sa naramdaman mo. Yung tinatawag na joy, emotion si joy. Pag tumagal pa yon, nagiging ang tawag doon, feeling of contentment. Nagiging feeling of contentment. Si sadness, emotions. Pag tumagal, nagiging depressions. Si anger, emotions. Pero pag tumagal, nagiging resentment or bitterness. Si disgust, yung di rin konti, emotions. Pero pag tumagal, disappointment. Si fear, emotions. Pero pag naging matagal, paranoia. Napapraning ka na. So lahat pala, may napifeel tayo lahat. Either masaya tayo, masakit, nasasaktan tayo, nagagalit tayo, pero may kakayanan din tayong binigay ang Diyos nating mahal para makontrol natin whatever we feel. Amen. Kaya wag niyong sisisihin din yung iba kung bakit umiiyak. Emotions yun eh. Pero pagka hindi na siya makamove on sa iyak, feelings na yon. Narinig niyo ba yung kantang, feelings? Ano sunod? Nothing more than trying to forget my feelings of teardrops. May commercial ako naparod doon rin, yung unggoy, peeling. Nothing more than peeling. Anyway, lahat po kayo may emosyon. Ay, ito yung dadasalin natin kay Lord ngayon. Hihingi tayo ng tulong kay Lord. Alam niyo kung anong tulong na hihingi natin sa Kanya? Natulungan tayo ni Lord na palaging mag-isip muna dun sa nararamdaman natin. Kanino kayo nagagalit? Naiinis? Matagal na ba yon? Wala na yung galit, wala na yung inis. Pero now, it's time for you to deal what you're feeling. What you feel right now. I-deal natin yung feelings. I-deal natin yung nagpapahirap sa buhay natin. Pero hindi nararamdaman nyo. Kaya ngayon ko naisip, hindi masama yung nagseselos. Si God nga is a jealous God. Kasi emotion yung part na yun Nagselos ka, emotions yun Pero yung walang dahilan ng pagseselos, mali na. So, ibig sabihin, whatever you feel right now, pwede bang tayo tayong lahat? Magdadasal tayo ngayon sa Panginoon, at ang dasal natin ito. Ano man yung nararamdaman natin ngayon,
Whether you feel sad, or you feel happy, or you feel angry, or you feel disgust, whatever you feel right now, lagay nyo, teka, emotions ba to o feelings? Kasi pagka emotions, hindi mo kasalanan. Kaya huwag nyong sisihin ang mga tao pag nakaramdam nila ito sa inyo. Nagalit sila sa inyo, huwag mo siyang sisihin. Nainis sila sa iyo, huwag mong sisihin. Emotions yun eh. Pero pagdating sa feelings mo, it's your job. It's you, your frontal lobe. Kaya ngayon naisip ko, hindi ko pala talaga magagawa na ako ang mag-decide para sa ibang tao. Kasi may sarili kayong frontal lobe eh. May sarili kayong decision maker sa loob ninyo para i-process lahat ng nararamdaman ninyo ngayon. Lagyan natin ng sense yung buhay natin ha. Nung isang araw nga may kausap ako eh. Iyak siya kasi nang iyak eh. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang umiyak. Lagyan mo ng malalim na dahilan yung pag-iyak mo. May saktong iyak eh. May mga, pag namatayan tayo, dun mo ibuhos yung iyak mo. Huwag yung iiyakan yung mga tao sa ibang bahay, sa ibang tao sa buhay nyo, na hindi worth it. Sayang yung luha. Sabi mo nga sa katabi mo, sayang yung iyak mo. Huwag yung iyakan yung mga taong niloko kayo, huwag yung iyakan. Niloko kayo nila, ba't yung iiyakan? Sayang yung luha. Gamitin mo sa nanay mo pagka umuwi na siya sa langit. Paano ginagawa yung pinaprocess natin? Pinaprocess natin sa ating isip, sa frontal lobe ng brain natin. Kaya nga minsan, Pastor Rafi, kala ko nagsasalita si Holy Spirit. Pero minsan, frontal lobe mo, kaboses lang minsan ni Charlita. Minsan kaboses ni Jim. Minsan nagsasalita yung mga frontal lobe natin, minsan tinutulungan ka niya na i-process mo yung nararamdaman mo. I-process mo yung nararamdaman mo. Huwag kang magwala. Huwag kang gastos ng gastos. Huwag, i-process mo yung nararamdaman nyo. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Yung emotions na na-feel nyo, hindi nyo na napifeel ngayon yan. Hindi nyo na, subukan nyo. Kung galit na galit pa rin kayo ngayon, sigurado stroke ka na. Kung halimbawa tumagal ng galit, ano lang yan? Alam niyo yung tawag sa amygdala? Spur of a moments. Pag sabing spur of a moments, maya, wala na. Wala na. Ang problema ito, spur of a moments lang, illogical pa, no reasons pa siya, tapos nanakit ka, nagwala ka, dahil sa naramdaman mo, nanumpa ka, pumatay ka, at kung ano-ano. So, ang prayer ko ngayon, huwag tayong magtaka kung bakit ka nakakaramdam. Maging totoo lang kayo. Pastor, galit ako. Kailan ba yan nangyari? Noong 1975. Hindi na galit yan, iha. Kala ko naman kanina lang. Kala ko naman kanina. Ang tagal na pala. Yung emotions mo ng anger, nung mga moment na yon, nirelease ni amygdala kasi kailangan mo. Amen? Pero yung feelings na dinidil natin ngayon, may kakayanan na tayo ngayon. O hihingi tayo ng tulong kay Lord. Na Lord, tulungan mo kami, Lord. Na itong isip na ito, makontrol ko yung mga nararamdaman ko para hindi ako makapagsalita ng masakit, makagawa, makapaglayas at kung ano man. Amen? Let's sing this song. Ang title niya, Sa'yo. Wala naman tayong pwedeng pag-alayan ng nararamdaman at iniisip natin kundi ang Panginoon. Amen? Sige, sabay-sabay tayo. Kantayin natin yung song. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. Lord, O Diyos, ang aming isipan, Lord, ay pagharian mo. Ang aking isipan ay pagharian mo. Sa aking puso, At sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay
sandali ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat, Panginoon. Ito'y hindi pa rin sapat Sa alay na nararapat. Sa alay na nararapat. Ano pa ba? Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah. Every head bow and eyes closed. Panginoon, salamat, Lord. Tinuturuan mo kami na hindi dahil naramdaman namin kami na yon, hindi dahil nagalit kami, isa kaming taong magagalitin. Hindi dahil nalungkot kami, malungkutin na kami, o malungkot kami, Lord. Hindi pala dahil sa nararamdaman, kaya kami nahahatulan o hahatulan mo. But Lord, you know us so well. Kilalang kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam na alam mo, Lord, yung nararamdaman po namin. Sa oras pong ito, humihingi po kami ngayon, Lord, ng kalakasan para yung aming pong decision-making, thoughts, processes, Lord. Mas lalong maging, Panginoon, mas maging malinaw na yung emosyon namin data na nagsasabi sa amin na ito yung nararamdaman namin, Lord, pero hindi pwedeng maging direction namin. That yung aming pong emotion sa oras pong ito, kung nalulungkot kami, nasasaktan, naiinis, sa oras pong ito, Lord, thank you dahil alam namin that you have been given us the ability para mag-isip. So Lord, right now, I pray, Lord, pwede bang hawakan natin yung mga ulo natin? We will ask, Lord, gives us wisdom. Give us a new way of thinking. Yung maiisip namin kung ano yung tamang gawin, hindi kung ano yung nararamdaman namin. Yung maiisip namin, Lord, palagi na ikaw ang dapat naming mauna, makita, before anything else, even from what we feel. I pray, Lord God, for the anointing sa bawat isip, utak ng bawat isa. I pray, Lord, that we can do the right thing, decide the proper decision, making decision, Lord, na tama. I pray na huwag kaming gumawa ng mga permanenteng desisyon sa mga temporaring sitwasyon. I pray, Lord, yung bawat isa, pagalingin mo, Lord, right now. Hindi ko man sila malayhan. Sige, hawakan niyo yung kamay, ulo. Put your hands in your head. I pray today, pati sa mga nandiyan sa nanonood, I pray today, Lord God, pagalingin mo sila emotionally. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa anumang mga naramdaman na naging pakiramdam na, Lord. Those emotion na right now, naging mga feelings na akala nila, Lord, that they are what they feel. Today, I pray, Lord God, reveal to them that they are better than what they feel. That they are the child of God, the children of God. That they are righteous, that they are healthy. Healthy sila, Panginoon. Hindi sakitin, hindi dahil may naramdaman ng kanilang physical body, Lord. I pray today that let their mind think that they are healthy and strong. Mabuti silang tao. Masipag silang tao, Lord. I pray, Father God, for another move of the Holy Spirit to motivate your people para makitang iba ang sarili nila. Iba sa nararamdaman nila. Iba sa naiisip ng iba. This is how you, Lord God, like what you have said in your word, how you created us. And so today, I pray, Lord, let them be transformed by the renewing of their mind, by their thoughts processes, Lord. Hallelujah. Tingin kayo lahat dito. Sige, bitawan nyo yung ulo nyo. Matigas, no? Bitawan nyo na. Tingin kayo kay Pastor. Tingnan nyo itong movie na ito bago kayo umuwi. 2 minutes lang naman to eh. Okay lang pa ba? Okay pa ba? Hindi magagalit yung amygdala nyo? Okay lang? Panoorin nyo ito. Ang tawag dito, butterfly effect. Itong butterfly effect,
theory ito, ng emotional rational theory, na yung daw pagaspas ng butterfly, in other parts, pwedeng mag-create ng tornado. Ganon din daw yung mga pakiramdam natin. Na pag hindi nyo nabantayan, mag-create ng katakot-takot na problema. Huwag na kayo umupo, panoorin natin. Go. Butterfly effect. A lot of things can happen. Hindi nyo alam mo pwedeng mangyari sa mga maliliit na mga emotions na nagawa nating i-react. Amen? Kaya wag ho kayong emotero't emotera. Wag konting kibot, ngal-ngal, nagwawala, nagagalit. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sa next Sunday, mag-invite kayo ng mas marami pang tao. Because I'm sure, maraming pagagalingin si Lord sa linggo. God bless you. God bless you.